May petisyon na inihain sa Korte Suprema na naghahanap ng kasagutan kung yung pagkaka-rendition ni dating Pangulong Duterte ay legal at makatwiran. Opo. Wala pang desisyon. Wala pa. Hanggang ngayon, Halos higit na 1 taon na yon. Kung halimbawa, Jen, meron ng desisyon. Kunwari lang, may desisyon na. Kunwari lang sinabi sa desisyon na yon na illegal talaga ang pagkakadala sa Netherlands. Opo. Sapagkat hindi man lang siya nabigyan ng kaukulang due process sa pamagitan ng ating mga domestic legal system. Yung desisyon na yon, magagamit ngayon ni Senator Bato. Oo nga, no? Ngayon, Magiging yung desisyon na yun, magiging favorable sa kanya, hindi na siya magtatago. Kasi sinabi ng Korte Suprema, mali. So yung paghanap nyo sa akin, mali. Sasabihin niya ganon. O ngayon, magdidesisyon ka ba ng ganon? Yan ay sumisimbolo sa tapat na pamamahala. Diba? Opo. Ang pagkakaisa bilang isang bansa at bilang isang mamamayan na nagkakaisa. Yeah. Mamaya, Sen, siguro paririnig natin kahit ilan man lamang. Kasi kanina po, sabay-sabay na itinaas, iwinagayway ang watawat ng Pilipinas sa iba't ibang mga historical sites ng ating bansa. No? Sana hindi lang ritual din. Well, tama po kayo. Madali kasing gawin yun eh. Kaya pinipilit nating umpisahan sa ating watawat. Ang watawat ay sagisag ng ating bansa. Kasi kung winawagayway mo lamang yan bilang isang ritual para lang makita ng publiko na may ginawa tayong isang seremonya, ngunit yung mga sinasagisag ng ating watawat ay hindi naman nagkakaroon ng kaganapan, parang hindi rin tayo ganap na malaya dyan. Tama po. Dapat nag-uumigting yan sa puso natin. Yung mga mensahe ng mga bagay na ito. Kaya natin din pinagdiriwang kasi buhay na buhay sa ating damdamin ang mensahe po ng araw ng kagitingan. At kahit kailan ay hindi... Araw ng kasarinlan pala. Hindi dapat makalimutan. Sa araw-araw, ibinubuhay sana yung sagisag ng watawat na yan. Kasi halos 2 kulay lang. At saka yung puti na nandun background nung kalinisan. Ang puti ay sumasagisag sa kalinisan. Di ba? Ngayon, iba-ibang kulay na. Opo. Meron tayong pink at ibang mga shades ng mga kulay na para bang tayo yun eh. Hindi tayo ganun. Ang kulay natin ay kulay bandila lang at lahat ng sinasagisag ng kulay na yan. Tama. Malungkot ngayon dito, Sen. Sa halip na dapat nagkakaisa ngayon may watak-watak may paksyon-paksyon at may kanya-kanyang mga isinusulong na agenda. At saka Huwag ka na lumayo, Nelson. Opo. Kami lang sa Senado eh. Ayun nga. 24 kayo, Sen, mang iba pala bilang 22. Ito ba talaga kayong final na bilang ngayon? Doon sa bilang lang, hindi na kayo magkasundo Dahil lamang sa politika. Dahil lamang sa kagustuhan na ibahin ang naratibo. Ang dami. Nagkakaisa sila sa araw pa naman ng kalayaan para pabulaanan nila na ang bilang ng senador sa ating bansa ay hindi na 24. Depende po sa... Meron akong nakita post ng isang mambabatas na nandun sa House of Representatives. Huwag na lang nating banggitin ang pangalan. Di na po. Pero alam ko, chairman yata ng isang committee yun ang sabi niya, ang nakasulat dun of all its members. Sabi niya, ng lahat ng miyembro. So may binabanggit siya doon na doon ay ikinakapit yung majority. Kasi ang opisyal ng Senado, lalo na yung presidente ng Senado, at yung speaker ng House of Representatives, ito yung dalawang pinuno ng dalawang kapulungan. Ng Kongreso. Sinasabi kasi doon, the Senate President and the Speaker of the House of Representatives shall be elected
by the majority of all its respective members. Parang ganyan. So, binibigyan nila ngayon ng isang pakahulugan yung of all its members. Oho. So, sinasabi niya doon sa kanyang blog o doon sa kanyang pahayag, Sa kanyang post. Opo. sa post, Oho. hindi sinabi kang 24 dyan. Aba, Oho. Ang sinabi lang of all its members. Oho. Eh, para bang hindi. Balikan po ninyo yung Section 2, Article 6 ng ating saligang batas. Ang sinasabi po dyan, ang bilang ng mga senador ng ating republika ay 24. 24. Oho. Ibig sabihin, hindi niya nabasa yun. Wala rin sinasabing Ang saligang 24 doon sa mismong kinukot niya. Wala doon. Pero tingnan mo yung Section 1. kung ilan ang senador. Magsimula ka doon. Oho. Kasi yung Section 1, the Senate, Opo. at saka yung House of Representatives. Yes At po. sa Section 2, ang senador, sabi niya, ay 24. Ayun. Karugtong pala. Bakit hindi niya nakita yon? Oho. Kasi kaya niya sinasabi yon, gusto nilang palabasin ngayon doon sa kanilang pinag-iisang konklusyon ngayon at argumento na nagsasama-sama na sila eh. Kaya kanina, minabuti kong umpisa ng aking pagsasalita sa mga kulay ng watawat. Opo. Dito eh, merong kulay pink, Opo. merong kulay berde, Oho. merong kulay pinaghalong shade ng berde at saka pink. Hindi ko maintindihan kung paano na tayo eh. Kasi nga pinipilit nila na kapag ka ang isang senador ay kamukha ni Senador Bato ay Nagtatago. nagtatago Oho. sa kadahilan ng alam na natin. Oho. At yung isa naman ay nakapiit ngayon. Nakapiit. Yes dahil po. nga siya ay sinampahan ng demandang plunder at iba pa. Ang gusto nilang palabasin at gustong ipaunawa sa ating mamamayan, yung dalawang yon, Hindi na senador. hindi nakasali. Yun, ang mabigat. Oho. Sa makatwid, hindi na 24, sabi nilang ganon, sapagkat yung isa na nakukulong, suspendido. Oho. Kasi tinitingnan nila yung Section 5 ng ating plunder law na pwede kang suspendihin ng Opo. sandigang bayan. Kapag kinasuhan ka ng Oo. plunder, yes po. So sa kanilang argumento, kapag pinaniwalaan mo, huwag niyong papansinin yung nakalagay sa Section 2 na 24 ang senador kasi yung isa nawawala. Yung isa naman nakapiit. Nakakulong. Oho. So sa ngayon, kanya, ang aktibong miyembro lang, 22. Dalawa. Oh. So ngayon, pag kinuwenta mo kanya yung majority, ang denominator mo, 22. Oho. Doon do ibabase sa 22. Doon ibabase. Oo. So kung halimbawa 22 ng denominator mo, Nelson, Oho. ilan ang quorum base sa 22? The 12. 22 divided by 2 plus 1. Oh, ilan? Magiging 12 na lang. O kaya sasabihin niya, tama yung ginawa namin. Ayun. Kaya ang 12 kami kanya, May- legal kami. Oh, majority kami. May Sa- quorum. Saan ka nakakitang Aha. pangangatwira na ganyan? At Aha. ito malulungkot ka, hindi ka lang malulungkot eh. Siguro magtatanim ka ng Sama ng loob. sama ng loob. Siphayo siguro yan, Sen. Ano? At siguro parang baka magkaroon ka pa ng feeling na pagka-siphayo. Oo. Mabuti na lamang, naturuan ako kahapon na huwag na ma-stress, Sen. Na-stress na nga po ako nung makalipas na araw eh. Ika-i-stress mo talaga Oo yun po, naku, dami talaga. Ma-stress talaga tayo eh. Eh di mabuti na lang Lumakas po ang- ano ko eh. may mga May mga gabay tayo na. gabay na at may tagubilin na ba teka muna pagka ganyang dumarating ang ganyang pagkakataon Opo. ganito ang gawin mo. Yan, huwag ka ma-stress. Huwag kang may stress, di ba? Oo. Pero itong mga ginawa nilang ito, pwede kang may stress eh. Ay, opo, ano yan eh, stressor eh, ka nga. Bakit hindi ka may stress? Yung mga ibang nagsasalita ng ganitong klaseng argumento, mga deans ng law school eh. Opo. Hindi kaya nila naiisip na maaaring makonfuse lahat ang mga estudyante nila? Ay, yung mga law students talaga, tama Di po ba? kayo. Opo. Paano kaya ito? Alam mo, Oo. yung nag-uumpisa pa lang sa law school siguro, baka pre-law pa lang, ano? Oho. Baka hindi na tumuloy yun. Nahihirapan na, paano ang base ng pagbilang eh. Oo, di ba? Nung isang araw, wala ka rito, Nelson, dinidiscuss namin. Aba, nakikita ko yung bilang nila sa baba. Isang full-page advertisement sa isang malapad na dyaryo. Ang title niya napakalaki. Great legal minds agree.
Sabi nila, gano'n, ano? Great legal minds. Opo. Oo. Pag tiningnan mo, 15 lang, at saka yung iba naman, hindi naman kilala. Nagpapakilalang mga dekano, mga deans Opo. ng mga law schools. Meron ko pa makikita ron, isang former justice ng Korte Suprema. Ako, isa nga po lagi. Bakit hindi ka ma-stress? Ipinamamarali talaga niya yung kanyang ideya. Isipin mo, ikaw ay naging bahagi ng pinakamataas na hukuman ng ating bansa. Taas-taas ang hukuman. Opo. Pagkatapos sasamahan mo yung mga ganun, may stress ka talaga eh. Kung ako doon, mananahimik na lang ako. Dinala ko yung kibo nun eh. Pagka ganun ng... Nang dahil lamang sa kagustuhan nila na baguhin yung quorum. Dahil talagang mali yung ginawa eh. Yan ang tingnan mo, kanina pinag-uusapan natin. Lahat ng magsasalita tungkol sa kahalagahan ng araw na ito, gugunitain mo ang kabayanihan, kagitingan ng mga taong nagsipagbuwis ng buhay. At hindi ilan yun dyan, marami rin. Ay, yun. opo naman, totoo. At matagalang pakikipagbaka ito, pakikipaglaban, alang-alang sa kasarinlan at kalayaan ng ating bansa. At isipin pa natin yung mga nagbuwis ng buhay sen. Hindi po hirap lang ha. Buhay talagang ibinuwis nila. Paano para kaya makamit yun? Kung yun ay makapagsasalita lang? Ito Ito ba kanya yung... Ito ba yung pinagbuwisan ko ng buhay? Ito ba yung pinagbuwisan namin ng buhay? Mas mahirap ang kinalagyan ninyo ngayon. Yung kasing mga ibang kinalaban namin, mga banyaga ito eh. Mga foreigners ito na hindi nila alam ang kultura natin, pati yung kasaysayan ng ating mga kababayan. Dahil mga dayuhan sila eh. Pero tayo na ito ngayon. Bakit ganitong ginawa ninyo sa ating bansa? Kapwa Pilipino, no? Di ba? Ang masakit pa doon, Sen, sa araw mismo ng kalayaan, naka-lockdown yata yung Senado, hindi ba? Nilockdown eh. Ginawa atang garrison. Nilockdown, bawal pumasok, bawal lumabas. Kasi sinabi namin na ipagpapatuloy namin yung pagdinig ng flood control scandal. Hindi pa kami... Nabanggit kasi natin nung Monday, Sen, kaya... Tapos pinik up ata sa news na mag-i-schedule ng pagdinig ng Webes. Hindi nila napakinggan yung bandang huling programa natin. Talagang may plano naman kasi. Ngayon, gumawa sila ng paraan na may security threat daw. Yes. Kung titignan mo naman, wala namang ginawang pagpapahayag yung National Security Advisor. Wala po. NICA, Intelligence Group, wala man lang. Sana man lang may nagpatunay. Meron po talagang threat. Na nanggagaling po sa ganitong sektor. Ito po yung nakuha naming intel. Maliwanag naman na pinroses nila. Baka nga may sapat na ebidensya. Kaso, ang nagpahayag yung NBI. Paano naman nangyari? Kailan ba naman nangyari na NBI ang gagawa ng pagpapahayag na merong security threat sa Senado? Pumunta nga yung isang kasamahan namin, nagpalitrato pa eh. Tama. Sa background, pumunta sa foreground. Pati kasama yung mga usaa. Yung nakangiting nagpalitrato. Tahimik na tahimik. Nakikita ko yung Senado dahil walang tao, kung hindi sila lang na nakangiti na akala ko sementeryo yung... Akala ko libigyan ng mga bayani na punta. Anong security threat? Kinandado, pinadlock. Ito yung, sa araw pa naman ng kasaysayan din. Sa araw ng kasarinlan. Napaka-importante, napakahalagang araw na sana'y tinatamasa natin yung bunga ng tunay na kalayaan. Paano, Nelson, kung yung hindi ka naman malaya doon sa kakayahan na magpahayag ka ng tunay na damdamin mo. Lalo na nga, yung kakayahang mag-imbestiga ka. Dahil yun ang hinahangad ng ating mga kababayan. Nagpunta ako sa Jensan. Nasabi ko nga sa inyo, may kukwento ko. Dahil nga, yung mga kapuspalad na tinamaan ng... Lindol, pinakamalakas sa buong mundo, Sen, sa taong ito. 7.8 magnitude. Ano? So, ayan, meron pala tayong konting message sa mga kababayan natin. Anong kanilang sentimiento, Sen, sa itong mga nakausap nyo, Una-una, kinumusta ko sila. Sabi ko,
nakakalungkot po ang nangyari sa inyo, lalong-lalo na po sa panahon natin na napakarami po nating kinakaharap na problema. Nandito po ako para makumusta ko naman kayo. May dala po akong konting may tutulong sa inyo. Ay, opo, pagtsaga-tsagaan niyo Pasensya yan. na po kayo kung dito sa lugar ninyo ay 500 na pamilya lang po ang mabibigyan. Oho. At pero hintayin po ninyo yung iba pa, sabi ko na dadalhin kasi Opo. hindi po kami makabili ng ibang may tutulong sa inyo kasi may konti tayong dadala-dalang cash dyan dahil alam namin yung pangunahing pangangailangan nila. So, doon na kayo bumili sa area po? Hindi, bukod doon. Iba pa meron yun. kami munang ibinigay sa kanila Opo, oho. na Ba, si Lola nakamarkuletang kap pa, oh. pantulong, Pantulong. Oo. Tapos yung mismong food packs. Kasi may Ayun. cash at saka food packs. Ayun, oho. So yung umaga, yung konting cash na ibibigay sa mga households, yun ang inuna. Opo. Pero nakiusap kami, hintayin po ninyo dahil manggagaling pa sa Davao yung binili naming food packs. Ayun. Sarado kasi yung pagkukunan, pagbibilhan sa sa Jensen Opo. Kaya dumating yon. Siguro Bandang 5 hapon oras na. bago makarating doon. Oho, oho. Kasi mabagal yung takbo ng mga Yung trailers. 2 trailers dyan. Oho. Yan ang nangyari. Ayun, mabuti naman. At masaya naman yung mga tao kahit konti, nakapagpasaya tayo. Pati mga brother Muslims pala natin, Sen, marami din, ha? Marami Kasi sila. makakita mo Oo. mga damit nila. Yan ay sa dito. Dajanga South yan. Dajanga South. Oo, ang punong barangay dyan ay si Kapitan Rak Garay. Opo. Pagkatapos niyan, ay lumipat kami sa isang barangay na ganyan din ang karamihan tao. Oho. Kung tawagin nila ay Barangay Tumbler. Tumbler, yes po. Oo. Oo, ang kapitan dyan ay si Kapitan Abdul Wahid Bualan. Okay. Sa mga tweed, yung nabigyan ng cash dyan ay 1,000, 500 sa South Dajangas at saka 500 sa Barangay Tumbler. Oho. At pagkatapos ng 3 hanggang 5 oras, dumating po yung ating Oo. konting naiabot na pagkain na pantulong. Oho. May malaking bagay po ito, no? Kasi ang balita natin daw dyan, Sen, yung 2 barangay na yan, hindi gaano naabutan ng tulong. Mukhang may isyong, local politics na lang ata ang nagiging usapin dyan, Kaya no? ginawa ko naman kasi, dahil nagmamadali ako, yung ating coordinator sa lugar na yan, Siya na po ang coordinate. makipag-coordinate. Pinakamagandang gagawin mo kasi dapat sa kapitan ka muna umugnay kasi sila yung nakakaalam kung sino Opo. yung napinsalang mabuti sa paglindol. Oho. Yung mga nabigyan na merong initial na tulong, iwasan mo na yon. Yung talagang hindi natulungan, Yung wala talaga. piliin ninyong mabuti. Opo. Sabi kong ganon. Oho. So, yun ang nangyari. Ayun. So, barangay Dajanga South at saka yung Tumbler. Yan, 2 barangay dyan. Oho. Mukhang kahit pa paano sila, napasaya nyo naman yung ating mga kabayan na punong-puno ng alalahanin, no? O yan, Palagi ko naman dyan, makikita mo naman sa kanila. oho. Saglit Medyo- na lang nalimutan yung problema nila, yung na-stress sila, di ba? Medyo napangiti naman sila nung makita nila ako. Oho. Tama-tama, batiin na rin natin pala ang Ka-Eugene pala, no? Andyan sa... Baka nakikinig. Ayan, oo. Yung ating O1 doon dyan. Opo. Ikaw na bumati. Ang Ka-Eugene, alam ko po, Ka-Eugene, di ko lang maalala yung last name ng Ka-Eugene. At yung buong staff po ng Banata. ganun po ba? Ha? Yun, Banban. Oo. Ka-Eugene Banban. Ano, ayan. Oo, Ang di buong pagpasok ko staff nga. po. Kasi Opo. dumaan din ako ron para naman kahit papano, masilayan natin yung ating Mga kabarangay, you know? kabarangay doon. Pagpasok ko pa lang, ang unang sumalubong yung kanyang may bahay. Aba, opo. Medyo mangilid-ngilid ang luha. Sabi ko, Nako. bakit po kayo umiiyak? Nakita ko po kayo sa... dapat po natutuwa kayo, huwag kayong umiiyak. Oo nga naman. Ayun. Salamat po ng marami sa inyo. Sana ay patuloy tayong makabangon sa pagsubok ng buhay na dumating sa ganyang mga pagkakataon. Ayan naman sa Tumblr yan, Jen. Ito, Ayun. barangay Tumbler naman ito. Yan, Oho. Ayun. Ang balita ko, pati pusa yata ay nakinig sa iyo, Sen. Ano? Akala ko nga si Kong Meow Meow yung kasama. Oo nga po eh. Totoo palang pusa eh. Oo nga. Ay, nako. Ayun po. Pero meron pa kayong bukod dito, Sen, meron pa kayong abutan pa, Sarangani, Jano Santos, o... Hindi, dyan yung... Ah, namin. okay. Kasi yung mga ibang kasama ko,
sa grupo namin, Opo. may dumating sa araw na ito hanggang bukas. Okay, opo. Senator, Sinabi ko rin naman sa kanila, antayin nyo yung mga kasama iba ko. pa. Ayun. Ang balita ko, Senator Bongo, meron din eh. Nagpaabot din ng tulong dyan sa nabanggit na lugar eh. Ano ha? Hindi ko lang po alam kung saan eh. June 12, saan ba yung tinext sa atin? Ano ha? Sa Jensen, nagpunta. Jensen din eh, General Santos City. Oo. Ano ha? Yun, yung grupo naman ata ni Senator Bongo at yung ilan pa po natin mga opisyalis ng pamahalaan. Maging kung di ako nagkakamali, ang Pangulong Bongbong, di ba? Kasama si Secretary Rex Gatchalian, sino ba? DepEd, marami po sila. Yun po ang pangyayari niyan. Pero teka lang, ituloy ko lang, bago lang tayo mag-break, nabanggit nyo na rin naman yung problema ng Senado. Sino ba talaga ang dapat kumilala sa leadership ng Senado? Kasi ang kiniklaim po ngayon ng isang paksyon, kami ang kinilala ng Malacanang eh. Kami rin ang kinikilala ng mababang kapulungan. So, yung grupo namin, ang dapat na kilalanin ng kabuuan ng Senado. Ay kasi Jen, pagka pinag-uusapan ay yung legality ng mga pangyayari, Opo. ang final arbiter dyan, yung korte. Okay. Yung Korte Suprema ang dapat na mag-arbitrate. Hindi yung pagkilala ng mga hindi. tanggapan ng gobyerno. Hindi sapat yun. Maaari kang kilalanin ng isang ahensya. Opo. Halimbawa ngayon, parang ang kinikilalang acting speaker, si Senator Acting Sherwin. Senate President po. Oo, Opo. kinikilala siya ng House of Representatives. Yan. Hindi yun ang talagang tamang pagkilala. Okay. Walang legal consequence yun. Okay. Dapat ang Korte Suprema, kaya lang ang Korte Suprema hindi naman gagawa ng hakbang kung wala namang sapat na petisyon na wala naghain ng petisyon, ng magkabilang panig. Noong una kami nag-aatubili na kami yung mauna kasi kami naman yung alam naming legal kami. Opo. So, yung nagsasabi na sila yung legal, ngunit kami nang naniniwala naman na legal, dapat sila yung mauna. Kaso, yung mga dating naging Senate President, Opo. katulad ni dating Senator Franklin Drilon, Coco Pimentel. Coco Pimentel, Opo. si Senador Soto, Oho. Senador Migs, at si Senador Escudero, dating naging Mga Senate President yan. Senate President. Oho. Sa tansya namin, dahil sa tagal nilang nanguna bilang Senate President at nagsama-sama sila yung mas maraming tauhan na nailatag sa Senate. Okay. Kaya Oho. yung mga tauhan sa Senate ngayon, ang mas kinikilala, yung gusto nilang pinagsama-samang kagustuhan ng apat na So, yung Senate apat o President, limang dating dating Opo. Senate President. Kung titingnan mo, si SP Alan, wala pang isang buwan na nakatalagang Senate President. Ay, wala pa po. So kung ang pag-uusapan ay impluensya, o yung kung may nailagay man siyang tao niya Opo. sa isa sa mga committee doon na siyang dapat tumulong sa amin, Opo. lalong-lalo na sa Blue Ribbon Committee, baka mas marami yung apat na naging Pangulo ng Senado sapagkat hindi lang sila nagtagal doon, sama-sama pa silang kumikilala Ipailang ulit sila naging Senate President. doon sa natukahan na maging acting president kahit na 12 lamang sila. Ayun. At meron pang isang naghain ng petisyon pero naging pasa ng Korte Suprema. Wala siyang Nelson? Legal standing. Walang legal standing. Kaya parang hindi nagdesisyon ng kataas-taasang hukuman kung sino sa dalawang grupo ang dapat kilalanin. Pero nakita mo, dahil sa merong kagad na may dadahilan ng Korte Suprema, madali siyang nagdesisyon. Opo. Pero yung tunay na layunin o pinaka-objective nung nagpetisyon na yon, talang kagustuhan niya, kilalanin yung panig ni Senator Sherwin Yes. kahit Yes, 12 lang. Yun nga po. Hindi yon ang diniretso na i-resolve ng Korte Suprema. Ayun. Dinismiss niya na lang dahil walang legal standing. Walang legal standing. Sa mga tweet, hindi nakatulong yun. Yun na nga po eh. Nananatili yung sigalot, nananatili yung legal dispute, nananatiling nag-aaway yung dalawang faction. Yes. At ang ating mga mamamayan ay nakukumpiyos
minsan nai-stress. Yan, stress. Oh. Ano na bang nangyari sa Senado? Oo. Ito yung kalagayan namin. Ngayon, alam mo, total, may mga kaibigan naman tayong mga magistrates ng Korte Suprema dyan. Maring may nakikinig sila sa atin. Yes po, malabang. Kasi sa maraming pagkakataon, ako bilang isang trial lawyer sa mahabang panahon din, Opo. marami rin akong nabasa na mga kaso na pagdidesisyon na kahit walang legal standing, Yes. Gano'n. kung ang nilalayon, kung ang pinakasentro ng kanyang petisyon ay bumabagsak doon sa tinatawag nilang transcendental Okay. issue. Ibig sabihin ng transcendental dyan Opo. ay talagang halos malawak ang kanyang implikasyon sa buhay ng isang bansa katulad natin. Kaya papasok at papasok siya. Ang Pasok pa rin, no? Yun ay parte ng tinatawag na teaching function of the Supreme Court. Ibig sabihin, okay, wala kang legal personality. Wala kang legal- Pero oo. sasabihin niya, halimbawa ganito, notwithstanding that the petitioner lacks Opo. legal standing, and by that, we would have dismissed Yes. the petition. However, considering the petition presupposes a transcendental nature. Yan, oho. Ganyan. So, ano, Malawak ang epekto nito. the court Yan. decided Ayun. Sana, no? to dispose and to decide on the merits. Ayun. So, magdidesisyon siya. Mapipilitan siya ngayon. So, ang problema dyan ganito. Nakikinig ang ating mga kaibigan. Opo. Huwag naman po kayong Magdamdam. hindi, huwag yung magdamdam. Hindi naman sila magdaramdam. Opo. Huwag naman yung pong masamain yung Yan. aming Na paglalahad. para bagang pinangungunahan namin kayo. Hindi wala naman po. Opo. Nagkataon kasi, sa panahon pa naman, na kinakailangan magkaroon ng tinatawag na vigilance. Vigilance lang ang pinag-uusapan dito eh. Ang Korte Suprema nabuhay sa maraming panahon eh. Opo. Kung hindi ako nagkakamali, ang Korte Suprema 125 years old na dyan. So sa mahabang panahon na yan, iba-ibang rehimen, iba-ibang period, iba-ibang stage ng ating kasaysayan. Yes po. Di ba? Minsan gobyernong Hapon, pero nandiyan ang Korte Suprema. Tama? Gobyernong Amerikano. Ang Andyan pa hindi rin lang tayo. nila nadatnan siguro yung gobyerno ng Kastila. Wala pa. Baka yung Amerikano, baka nag-uumpisa na po tayo sila. doon, di ba? Oo. Ibig sabihin, nakita mo na ang iba't ibang hugis at iba't ibang naging kasaysayan ng Korte Suprema. Nandun yung naging matapang sila, naging vigilant, nandun yung talagang kung ano yung tama, yun ang kanilang pinanigan. Ang aking gusto sabihin dito, Jen, anuman ang panahon, kay Tag-ulan, kay El Nino, kay La Nina, Oho. nasa masama tayong kalagayan, nakaririwasa tayo, nasa pinakamasayang stage tayo. Kung ano yung tama Oho. na batas, yun ay desisyonan. Ayun, nga po, no? Bakit ko sinasabi ito, Jen? Sa Nobyembre, magre-retire na yung ating Chief Justice. Chief Justice Gismundo. Oo. Okay. Oho. Ngayon, siguro, hindi ko alam. Sabihin na lang nating 10 sa 15 ang naghahangad na maaring siya ang makapalit ng Chief Justice Yung kasalukuyang Gismundo. ngayon, mga justices. Halimbawa, kayong dalawa ay Associate kasama kaya, sa senyor. 10. Oho. Tenders. Hindi lang kayo nag-uusap ni Nelson, pero siyempre, Sir, naghahangad din naman maging Chief kayong Justice. dalawa ay ano po? naghahangad. Maging puno maestrado. Oho. Ngayon, siyempre, sino ba yung appointing authority? Ay, ang Pangulo po. Nagpapakaingat ka ngayon sa Oo nga. paggawa mo ng desisyon, ano? Baka mamaya sa hindi mo sa pagganap mo ng tama, Oho.
pag-desisyon mo ng tama, baka hindi naman mabutihin nung... Baka masamain nung Di ba? Opo, appointing authority nga naman. Sinasabi ko ito, totoo lang ito. Gino-open ko yung posibilidad na kaya nagtatagal. Halimbawa, bigyan kita ng halimbawa. Yung petisyon na inihain sa Korte Suprema na naghahanap ng kasagutan kung yung pagkaka-rendition ni dating Pangulong Duterte ay legal at makatwiran. Opo. Wala pang desisyon. Wala pa, hanggang ngayon. Halos higit na 1 taon na yon. Kung halimbawa din, meron ng desisyon. Kunwari lang, may desisyon na. Kunwari lang sinabi sa desisyon na yon na illegal talaga ang pagkakadala sa Netherlands. Opo. Sapagkat hindi man lang siya nabigyan ng kaukulang due process sa pamagitan ng ating mga domestic legal system. Yung desisyon na yon, magagamit ngayon ni Senator Bato. Oo nga, no? Ngayon, Magiging yung desisyon na yon, magiging favorable sa kanya, hindi na siya magtatago. Kasi sinabi ng Korte Suprema, mali. So yung paghanap nyo sa akin, mali. Sasabihin niya ganon. O ngayon, magdidesisyon ka ba ng ganon? Sa sitwasyon nga, no? So, mas mabuti. Sabi siguro ni Nelson, diyan, magdesisyon tayo ng gano'n. Para, sige, tapos si Nelson, hindi, ikaw ngayon. So, ipitin. Magiging ponensya, no? Halimbawa, Sa mga katwid, tingnan mo, pati yung petition ni Senator Bato, hindi pa rin. Oo nga, no? Balikan mo yung pagdidesisyon sa, nagkaroon din ng petition tungkol sa budget ng 2025. Ayun nga. Ayun, isa pa yun, Ano? Hanggang ngayon, may oral argument pa ata hanggang ngayon. Di ba? Nandiyan pa rin. Kasi, meron naman silang katwiran dyan sabi niya. Kasi, ang nakalagay naman sa saligang batas, ang Korte Suprema, lahat ng kaso na tinanggap, meron silang 24 months to decide. 2 taon pala yan bago desisyonan. Hindi lang yan, ganito 24 months. 24 months to decide from the point where the court already submitted it to for decision. Ibig sabihin, from the point where the court said that it is now submitted for decision, bibilang ka ng 24 months. Hindi pa naman submitted for decision. Oral arguments pa lang ngayon. Hindi ngayon lalakad yung metro ng taxi. Ayun, ganyan pala, no? Yung 24 months, mag-uumpisa after the case was submitted for decision. Sila lang naman nakakaalam kung kailan nila isasubmit for decision. Yun. Oo nga naman. Yan ang sinasabi natin. Ayun. Pero, kagaya ng sinasabi ko sa'yo, itong power struggle sa Senado, hindi makakabuti sa ating mamamayan Napatagalin ng patagalin. kung ito'y magtatagal. Yes, tama Ang kayo. arbiter lamang talaga rito ay Korte Suprema. Ayun. Ngayon, halimbawa na nag-file si SP Alan, Yan. nagpetisyon. Ang petisyon niya ay para sa watain yung 12 na nagkaroon ng power grab, humingi ng TRO, na huwag silang Huwag silang umakto. Yan, sa kanilang posturing na sila na ngayon ang parang SP President. Nandito pa naman ako, sabi niya. Na parang kayo po yung sinusunod ngayon, samantalang ang pinangyarihan po ng inyong ginawa ay illegal dahil 12 lang kayo. Ayun. Yan ang pinaka-gist ng petition. At kung halimbawa na naisin pa namin na mag-TRO kayo para pigilin muna sila ngayon. Ayun. Status quo halimbawa. So himungi kami ng status quo ante. Para sa gano'n, ang kilalanin habang dinidesisyonan SP ay si Alan. SP Alan. Yeah. Para sa gano'n, umusad Yes. yung normal na pamamalakad ng Senado. Paano kung sabihin niya hindi siya magkamukha nang nangyari, hindi sila nag-issue ng TRO? Pagkatapos, pagkukomentan yung kabila, babalik ako sa tanong nyo, kailan magdidesisyon? Ayun nga. Oo nga, no? Kasi June pa lang June.
November pa. June, July, August, September, October, November, almost 6 months na lang. November, pwede nga naman kasi kung magre-retiro si Chief Justice Gismundo. Bakit hindi natin subukan para makakatiyak tayo? Sen, baka naman. Oh. Hindi na, yun, maring yun ang gawin. Oo. Maring yun ang gawin. Kasi nga, hindi natin malaman kung paano uusad eh. Meron pang nakaamba na impeachment. Ayan, isa pa po yan. proceedings. Oh. By June 18 yata, pre-trial conference na raw. Oh. At saka, hindi nakapile din yung petition, Sen, di hindi ba? natin maintindihan kung gaano ang epekto ng power struggle na to. Dahil, miski sa impeachment, Nelson, Opo. sinasabi dyan, the Senate President self-preside. Yes. Ayan, Binago nila, Sa Sen. mga sa mga ibang kaso ng impeachment na hindi involved ang presidente. Ang presidente. Opo. Kasi pag ang subject ng impeachment, ang presidente, ang magpipreside, Chief Justice. Chief Justice. O sa ibang kaso kanya, the Senate President will preside. Yes. So kung ito'y Vice President, Senate President dapat. Senate President. O yung Senate President sa amin, si Alan Cayetano. Oo nga. Pinalitan siya, naggawa ng, hindi naman nag-elect ng Senate President sila eh. Ang Hindi. in-elect nila, Pro tempore. President pro tempore. Acting. Ginawang Pagkatapos, nung siya'y mahirang na Senate President pro tempore, may nag-motion na siya yung acting president. Sino magpipresent sa kanila ngayon? Si Alan Cayetano o si Sherwin Gatchalian? Oo. Ito yung problema natin ngayon na kailangan talaga ay mamagitan talaga ang Korte Suprema Ayun. sa lalong madaling panahon. Oo nga, no? At saka meron pang nabalitaan, Sen, na binabago yung rules, na hindi dapat como Senate President ay siya magpe-preside. Tama ba yung ginawa nila na pagbabago? Mukhang mali nga dapat yun, Hindi, Sen, bakit mali? kasi ang nakalagay doon sa rules, di ba dapat the Senate President ang tatay yung presiding officer? Hindi, okay na yun, na-discuss na natin. Opo. Binago nila, sabi niya. Oo. Oh. Tama ba yun? Kung sino daw ang ilalagay Hindi nga, ang sinabi ngayon, kaya nga, binago nila na Senate President or, sabi niya gano'n, the President pro tempore, para lang bigyan ng daan. Okay. So, nung baguhin nila yung impeachment rules, Yes. ano masasabi ninyo? Tama o hindi? Parang, ako sa tingin ko, parang mali yun. O bakit nga? Kailangan ma-discuss natin. Bakit mali? Ba't nila biglang babaguhin siya kung meron na nakalatag na rules ng, di ba? Oo nga, pero kailangan maintindihan ng maipakita natin sa taong bayan, sa abot ng kanilang pangunawa, bakit mali? Bakit nga Doon ba? lang sa ginawa nilang pag-amyenda ng impeachment rules. Bakit nga ba, Sen? Hindi namin alam Kasi nung baguhin nila, sila bilang, palagay mo na lang valid yung ginawa nila, no? Opo. Palagay mo 13 sila, hindi 12. Okay. Kasi ang problema, hindi nga, 12-12, ang opo. pinagmumulan nyo kasi, hindi nga valid kasi 12 lang sila. Okay. Kahit ipalagay mong 13, Halimbawa. hindi rin valid. Bakit po? Yun ang sagutin mo ngayon. Oho. Ipalagay mo na merong quorum. Nasa kanila na. Ano? Hindi rin valid yung ginawa nila. Bakit? Bakit? Bakit ka? Hindi, ako nakikita ka lang. Yung bigla. Bibigyan kita ng hopya na nandito. Sa nga dito. Nakikita ko nga lang po dahilan doon. Bakit bigla nilang babaguhin nyo? Samantalang gawa na yung di ba yung rules ninyo on Hindi impeachment. pwede naman baguhin yun. Tinatanong ganun ko ho sa ba? inyo, kaya lang yung sinasabi na mali kasi nga 12 sila. Oo. Obvious naman yun eh. Aha. Illegal So ngayon- yun dahil 12 lang sila. So ngayon, ipalagay na natin, sige, wag lang 13, 15 sila halimbawa para wala na. Majority na. Majority na talaga sila. Bakit mali? Baka binabangga nito ang saligang batas, Sen. Di ba? Meron bang nakalagay sa konstitusyon? Hindi yun ang binangga. Ano Kasi, po ang dahilan ba talaga? di halimbawa may quorum. Opo. Nasa kanila na nakapanig lahat. Opo. Sila talaga. Binago nila yung impeachment rules Opo. Okay. ng Senado as a legislative body. Ang magbabago nun, yung impeachment court, Oo nga. Dapat nag-convene muna. nag-convene muna sana kami bilang impeachment court.
Oo. At saka namin ngayon babaguhin. Ayun, Kasi umaakto naman kayo ngayon, hindi pa naman... Wala pa yan. Ang impeachment court dapat ang magbago ng kanya sariling tuntunin. Hindi yung legislative, hindi yung Senate as a legislative body. Bagamat nakapanumpa na kayo noong nakaraan, ano ha? Oo. Ayan, Nakapanumpa na. Meron ng impeachment court. Yes po, Hindi oo. sana nagtawag sila ng impeachment court. Na may babaguhin pa lang ano. pag nagtawag sila ng impeachment court, 12 rin sila. Aha. May problema din, di Sino ba? ang magpipreside nga Pero pala? ito, dalawang kamalian. Una, 12 lang sila. Pangalawa, hindi naman impeachment court. Yun Ang gumawa ng Nagdagdamit. pagbabago. Ngayon, napansin na ninyo. Yun nga pala, ano. Mabigat talaga ang sitwasyon ngayon. Kaya talagang dapat mamagitan ang Kataas-taas ang hukuman. kataas-taasang hukuman. Hindi, ako nga, ang iniudyok nga namin sa kung itong si Barry Taya, may sabi, wala siyang legal standing. Sabi ko nga, baka pwedeng yung union president ng Senado ang maghain na ng petisyon sa Korte Suprema. Sapagkat yun, direktang apektado yun, Sen. Di ba? Mangyayari nga yun, Jen. Opo. Isa yun sa mga option. Yes. Pero ang sinasabi ko kanina, sa circumstansya ng isang matapang at vigilant na Korte Suprema, Ayun. lalo na nakikita niya yung power struggle sa Senate mismo, miski yung petition ni Tayang pwede niyang gamitin. Pwede niya, opo. Yung sinasabi ko sa iyo kanina. Natapos sa sana ang usapin. Hindi ano? lamang nahangga sa pag-dismiss. Oo. Hindi niya i-dismiss eh. Sasabihin niya lang, notwithstanding that the petitioner lacks the legal personality, Oho. but considering that the issues involving his petition Transcendental, sabi niyo nga. is centered on is of transcendental importance. Oho. So, we will dispose this case on the merits. Yan. Kasi kung tama Titingnan ka niya naman. ngayon yun. Oo nga naman. Kasi Sasabihin niya lang, hindi namin pwedeng bigyan ng legality yun kasi 12 lang sila. Ibig sabihin ngayon, yung actions nila, hindi pinapanigan ng Korte Suprema. natapos sana problema. Kapag ginawa naman nila yon, Opo. anong sasabihin ngayon? Nung mag-a-appoint kung pagdating ng araw ng papalit kay Chief Justice Gesmundo. Mabigat. Ayan, Hindi, madali. pero sana tumapang talaga ang Korte Suprema, no? Tumindig. Para matapos na po itong problemang ito, Sen, ano? Oo. Ito dinidiscuss natin ito Opo. dahil sa kahalagahan ng isang arbiter talaga sa ganitong mga pangyayari. Oo. Hindi simpleng institusyon ito, Senado ito, Jen. Totoo po. At kaya apektado ang lahat ng trabaho ng ating pamahalaan, Sen, ha? Yung mga sangay ng gobyerno. Dahil sa pangyayari pong ito. Anyway, again, binibigyan natin ng emphasis na sabi niyo nga, hindi naman sa nangihimasok tayo sa trabaho ng kataas-taasang hukuman. Dinidiscuss lang natin. itong bagay Sinasabi na- lang Opo. sana natin, magkaroon tayo ng isang sitwasyon na sana may mamagitan. Opo. At ang nakikita ko lang na mamamagitan dito, sang-ayon na rin sa itinatakda naman ng ating saligang batas, Opo. ay yung ating judiciary. Ayun. Ayon sa kanilang pagkakabanggit sa function ng judiciary. Opo. Diba? Kasi lahat constitutional, kung ano yung yung legalidad ng bawat sangkot na usapin, ang final arbiter ang Korte Suprema. Ayun. Magandang panawagan yan sa araw na ito, Sen. Oho. Kasi sa araw na ito ay ginugunita natin yung mga kababayan natin, mga bayani, nanindigan ang panahon nila eh. Oho. Hindi sila natakot. Nagbuwis pa nga ng buhay. Oo, yun, oo. Pahabain mo yung ano mo. Tama yung umpisa mo. Pahabain mo nga yan para... Naubusan ako, boses. Pahabain mo yun, Jen. Hindi, yun nga po. Kasi, sabi natin, pag diriwang... Umpisahan mo yung kanya sinabi. Ituloy mo. Ano binanggit mo nga ulit? Sa araw na ito kasi Yan. ginugunita natin ang mga bayaning nanindigan noong panahon nila, naging matapang para sa kalayaan ng ating bansa. Ayan. Kasi ang pagtatanggol sa kalayaan, obligasyon nating lahat. Bilang mamamayan, Hindi tama na po. hangga sa isang panahon lang. Sa bawat panahon, dapat tatawag ng mga iba't ibang uri ng bayani Yes. sa lahat ng larangan ng ating bansa. Oho. Maaring ang tatawagin ay mga magsasaka na may
May na may kakayahan para ang ating agrikultura ay muling bumangon. Opo. Yan. Kung tatawagin halimbawa mga tapat na karpintero, mga inhinyero para sa ganon ay maayos natin ang ginawang paninira ng lindol. Mga ganyan. Opo. Iba't ibang bayani, iba't ibang pagkakataon, iba-ibang kontribusyon, At ibang pangailangan. iba-ibang pangangailangan ng Republika sa bawat panahon. Mayroong talagang bayani na babangon Yes. at tatawagin ng pagkakataon. Dahil sila lang ang kailangang makagawa. Ngayon, Tama. ito, meron tayong problema, napakalaking problema ng ating Senado. Medyo naapekto ang institusyon ng Senado. Tama kayo, institusyon po ito. Yung pagsisimula natin, kaya natin binuksan ang pag-uusap na ito, dahil binibigyan natin ng emphasis ang araw na ito, Oho. na ang kalayaan ipagtatanggol natin kahit ano ang mangyari at sa lahat ng pagkakataon. Oho. Dapat bumangon ang bayani na tatawagin para sa ganon ang mga sigalot, yung mga problema, maiwasan natin ipagpatuloy ang buhay ng bansa. Yeah. Tama. Makumpuni ang umuugang institusyon ng Senado, Sen. Wala ka bang idadagdag doon, Nelson? Yan, kailangan, pagka tinawagan, tumindig, di ba? Opo. Kailangan sagutin ng panawagan. Yeah. Kasi Sa kung- lalong madaling Sa panahon. lalong madaling panahon. Para wag na pong lumawak itong problema ito. At huwag nang hintay ng Nobyembre. Saglit lamang po. Kayo ho ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng mga sakyang pandagat? May paalaala po ang PPA. Panoorin natin. Raya family, ka Arnel, ka Nora, ka Ranel. Si ka Ranel Jen ay head chef ng Gordon Ramsay Restaurant. Oo, sabi ko, Ba? imbitahan ko nga yan. Para Gordon makakain. Ramsay. Oh. Makakain tayo sa Gordon Ramsay. Oh. At si Kakat, ayan, ang pagbati ay mula kay Kasani at kay Mami Rose Correa. Ayan, Ayan. babatiin ko rin itong ating coordinator sa maraming bahagi ng Mindanao. Opo. Oh. Si Rodrigo Directo. Ba? Oo. Napakasipag na coordinator yan dyan. At saka isang tawag mo lang. Ba? Oo. Lalo na doon sa mga security details ba? Ayun. Yung sasakyan namin. Kasi nga, dahil hindi nag-ooperate yung Jensen Airport, kailangan naming Medyo malayo kung Davao kayo bababa. oo, no? kaya nanghiram kami ng sasakyan. Pagkatapos pagdating doon, nandun na kagad yung sasakyan namin para madali yung aming mobility. Yung coordination, magaling. Ano? Oo, ngayon, nagsakripisyo ang asawa niya. Ganun po. Oh. Oo, sabi niya, darling, iwanan mo na kita. Kasi, bakit na naman yan? Baka mamaya, kung ano naman, di kung gusto mo, samahan mo na ako. Ayun, yun pala. Sabi ko, teka muna, Oo. mukha yatang hindi na... Baka pagbulan pa ng ako. Dumating talaga. No? Ayun, Kaya gusto ko magpasalamat, kahit na napakalayo, isip-isipin nung manggagaling ka ng Cagayan de Oro, Ay, malayo talaga po yun. pupunta ka sa... Ng Jensen. Alam mo kung ilang oras yun? Oo. Oo. Mga kalahating araw na biyahe ata yun, Sen. Hindi naman. Hindi Kaya naman lang, ba? sumunod ang asawa. And dahil doon ay gusto kong batiin ang asawa niya Opo. at marinig naman ang pangalan niya, si Ann Directo. Yun. Ay personal ko pong binabati dahil po sa sakripisyo nyo rin ginagawa. Alam ko po na kailangan din nyo ang asawa nyo sa araw na yon. Isang buong araw talagang nahiram ko yung asawa niya. Pero pinahiram naman niya ng buong kagalakan din. Yun. Kasi nakita naman niya kung paano natin kahit paano nabigyan ng Nakatulong konting sa ating mga kasiyahan ng kababayan. mga kababayan natin sa Jensen. Tama-tama. Ipapastal din ho kami ng Jensen. Anong pangalan po? Mag-coordinate din kami. Kailangan namin na. Mamaya, bibigay ko yung pangalan. Sige po. At saka yung nakakalimutan ko yung kinainan namin eh. Ganun po. Puro tuna eh, no? Yung alam mo yung itlog ng tuna, yung naku. ulo ng tuna. Basta puro tuna, iba-ibang luto. Oo. Oo, naku, Wala pa kayo, hindi pa kayo nagdala kahit paano man lang. kasama ka ron dyan eh. Palagay ko hindi ka muna uuwi. Ay, oo. Sa Magpapaiwan muna bigat ako. siguro ng tiyan mo, baka hindi ka makalakad. Paborito ko pa naman yung ulo ng tuna, no? At saka yung buntot ng tuna. Iba-ibang luto pero puro tuna. Ayun, oho. Ay, ngayon, kagandahan pa naman sa tuna, pwede nyo ng selyado, Sen. Galing doon ng Jensen, pag uwi nyo dito, parang fresh na fresh pa rin. Oo. Opo.
Kwentuhan na lang muna tayo. Ayan. Magandang hapon po. Pabati po ang Kuya Aba, ang Kajun Tapang. Diyan po sa Makati Kajun at sa inyo pong buong pamilya. Ha? Kasalukuyan po nanonood ng Saganang Mamamayan. Sa amin pong pangalawang tagapangasiwa, ang ka David Retuta. Binabati rin po namin ang ka Dante Marcoleta. At pabati po sa aming mga magiting na DSO ng Makati. Salamat po ng marami sa inyo pong pagsubaybay. DSO Pagulayan. Ano pong first name ni Kano? Saglit lang ha. Naputol. Yon, Ka Armel Pagulayan. Ayan, ng Makati. Aba, si Kuya Yuan Saligumba naman, bumabati rin po sa inyo, Sen. Ito yung ating kaibigan, yung taga Meron silang event sa Isabela. Isabela po. Oo. Dapat nandun kami dalawa ni Secretary Kiko Laurel. Opo. Kaya lang nagpunta rin siya sa ibang lugar. Ayun. Ako naman ay ang dami rin ginagawa rito. Kaya sabi ko, ikaw na lang muna dyan. Oho. I-report mo na lang yung activity mo. Pagka sinabit mo yung report sa akin, ikakopy parnis mo yung secretary. Si Secretary Kiko. Para nalalaman niya kagad. Yan, po. Nanonood po sila ngayon. Padami na po ng padami ang mga miyembro ng Iunlad. Pagbati po sa atin at sa inyo po, Sen. Dante, mula po kay Kuya Yuan Saligumba. Happy birthday Ayan. daw kay Maria Elvira Medina dyan sa Auckland, New Zealand. Binabati siya ng kanyang nanay na si Lou Ayan. Medina. Yun. Ang ka Joe Salvador naman, sabi niya talagang di kami manood kapag nandyan po sa programa si San Dante. Naku, Kuya Jen, pakibati naman po ang ka Osorio Bolongaita Jr. kay SP ng Buog. Birthday po niya ngayon. Pakibati din po sa lokal ng CI. Aba, anniversary po ngayon. Nandun daw po ngayon ang Kuya Gerald Malyari. Aba, happy anniversary po sa inyo, no ha? Ang mga taga-riyan din po sa Aklan. No, happy birthday po sa ka Samuel Henson Sr. Destinado po ng Numancia, distrito po ng Aklan. Ang pagbati mula po kay ka Danilo Ramirez. Ayan. Ito pa pala, happy birthday po kay ka Josephine Lacerna Rodriguez ng Danglayan, San Pascual, distrito ng Batangas. Ang pagbati po ay mula kina Peter Balason, Dr. Clement Garcia, Roda Magtaas at Sami Jimenez. Ayun, salamat po ng marami. Ito, sa mga magkakapatid na Cesar, Adina, Lucy at Yuli Florendo dyan sa Chula Vista, California. Happy viewing po sa inyo. Yan. At happy viewing daw kay Dondon Pascual Samson, Renz Espinosa at Jamron Erlis Ramos ng Bago Bantay. Yan. Yun. Si Ate Cecilia Ces Cabrera ng Philimbest Quezon City, Engineer Rick De Los Santos at ng San Juan, Metro Manila. Sabi po naman ni Ate Jem Pax, nakasubaybay po ngayon. Ang Kapakson, palambing lang po, pakisabi raw po kay Sena, pakibati po ang dad ko, belated happy birthday. Nag-birthday po siya noong June 2. Aba, ako naman po noong June 6. Aba, talaga naman Malayo na eh. Opo. Pero huli man daw po't magaling sana, may habol pa rin. Ayun. Huling-huli na eh. Ano nang first name ni Ka Paxson? Marty. Marty, yes. Happy birthday Paxson. ka, Marty Paxson. Yan. Ayan. Ang kanyang anak na nagbatay si Ate Jem. Birthday naman niya nung June 6. Yan. Ayan. Tama-tama. Pagbalik mo ng Manila, ay magdala ka ng kapeng Amadeo. Yan. Kasi galing sila sa Cavite, nasa Tagaytay. Para makapagkape tayo dito sa Metro Manila. Ayan. Ano pa ang ating mga mainit na issue ngayon, Nelson? Sinasabi ni Nelson. Eh, May special session daw si Nelson. Special. Nga pala, sir. Marami kasi nagtatanong. Kanina, tinatanong niya ako, sabi ko, ewan ko, paano natin i-discuss? Tanong mo kay Jen, yan naman ang mahilig sa chismis ka. Hindi kasi marami nag-abang yung Webes. Akala nila meron kayong ipatatawag na pagdinig ng Blue Ribbon. Blue Ribbon naman yun. Yes, Sinasabi yun niya nga po. yung special session. Bago yung special session, ano ba nangyari ng Webes? Ba't tayo wala naging pagdinig, Sen? Nagkaroon nga ng security threat nga raw ang Senado eh. Ganon. Parang naging garrison ng Hapon ng Senado. Paano tayo? Puro barbed wire Hindi raw po tayo pwedeng papasukin doon. May mga barbed wire. Opo. Talaga namang
maghihiring sana kami noon. Opo. Eh, paano ka pupunta doon? Sabi ko nga sa'yo, wala namang sinabi sa amin. Yung bang Intel halimbawa, kasama naman kami. Halimbawa, yung faction ni Senator Alan, 12 naman kami dito. Opo. Yung faction naman ni Senator Win, 12 din sila. Eh, ba't sila lang ang may Intel? Ba't di naman nila sabihin sa amin? Pareho naman kami magkakasama. Mga senador naman kayo pare-pareho. Opo. At ang isa pa, parang hindi naman na-process yung Intel nila. Intelligence report. Pagkaraniwan, dapat sinesertify man lang ng national, yung NICA. Ano? Opo. ISAP, at saka intelligence ISAP, group ng at PNP. saka yung advisor ng National Security. Di Opo. ba? Eh wala, puro NBI ang binabanggit eh. Eh, di ba, ang NBI nga lumusob sa amin nung May 11 eh. Di ba? Ayun nga. At saka May 13. Paano ngayon yan? Eh, sila rin ang gagawa ng ganito. So, sa mga tweet, para sa amin, hindi naman talaga na process na mabuti. Kung totoo Kung nga bang, totoo, ano, hindi. may Pagkatapos, merong mga barbed wire at ang instruction nila sa mga empleyado ng Senate, work from home. Yun nga. Oho. O, sino tutulong sa amin doon? Kaya kailanganin naman namin, lalong-lalo na yung Blue Ribbon Committee, na nung unang pagdinig, hindi na nga nila nakatulong sa amin dahil ang instruction nila, huwag kayong papasok. Work from home daw lahat eh. No? So, hindi namin naituloy din dahil nga doon sa difficulty ng pag-hearing Opo. kung wala naman yung mga technical people na tutulong sa amin. Oho. Ayan. Nako. Anyway, yun namang special session, Nelson. Hindi, kasi Magpapatawag ka ba? may panawagan. May Hindi, panawagan. pero itutuloy din namin, Jen. Ha? Tutuloy Ay, opo, kami, opo. tutuloy kami. Hindi lang namin mapiho kung anong araw next week. Ayun. May request kasi sa Malacanang, si Senate, yun nga, acting pro tempore Sherwin Gatchalian na magpatawag ng special session dahil meron daw mga priority legislation Oho. na kailangang Nabinbin ba yung ay sa ano? batas. Oo. Oho. Eh, ang sabi naman ng Pangulo, ipapatawag lang niyang special session kapag na-resolve na ang leadership sa Senado. Tama rin naman yun. Bakit ka mo? Pangkaraniwan kasi, Jen, ang special session ay palaging merong emergency element. Yes po. Isa sa mabuting halimbawa nung panahon ng COVID-19 dahil kailangan naming maipasa yung batas na Bayanihan law. bayanihan law. Yes po. Nag-special session. So makikita mo kaalakbay ng isang emergency situation. COVID-19 talaga ay napakalaki ng problema ang ibinigay sa bansa natin, ano. Kung minsan naman ang Pangulo ay nahingi ng emergency power. Yes po. Lalo na kung halimbawa isang sakuna na talagang pangkalahatan, ano? Mabuti na lang yung nangyari ngayon, nakasentro lang sa bahagi ng Mindanao at hindi naman kabuuan ng Mindanao. Pero halimbawa, ang nangyari ay buong bansa ay talagang Nawasak. hindi, ibig sabihin, may lindol sa sa kalakhan ng Mindanao, ganun din sa Visayas, hanggang sa Luzon, magre-require ng national emergency talaga, pati Opo. emergency power. Ganun ang nature ng pagtatawag ng Special session. Hindi basta-basta pinapatawag. Hindi basta-basta pinapatawag. Karaniwan, kung halimbawa naman, merong certified na bills na hindi magawa-gawa, ay talagang tatawag. Kasi Special session yun, right? naka-break kami. Tatawag siya ng special session dahil nga doon sa certified na bills na gusto niyang matapos o Sa batas. may sa batas. Ganon. O kaya naman, may mga batas na nasa advanced stage na ng legislation na halos pirmahan na lang ng Pangulo na napaka-importante, kaugnay din ng isang emergency situation. Opo. Halimbawa, nangangailangan siya ng additional budget na hindi na naisama sa original budget ng 2026. Ayun, so pwede yun. Kailangan yun. Oho. Ibig sabihin, palaging merong elemento ng isang pangyayari na emergency ang karakter. Ganyan. Pero hindi ako naniniwala na dahil nga nagkakaroon kami ng sigalutan, hindi po pwedeng i-agenda o magkakaroon ng isang resolution na isisingit mo sa agenda yung reorganization ng Senate. Pwede yun. Hindi pwede yun. Palagay ko, baka magkaroon na naman ng problema pag isiningit mo yun. Palaging legislation. Okay? Advanced stage o kaya yung nasa BICAM na o kaya
certified urgent ng President. Opo. Kaya kung sinabi ng Presidente, natatawag lang siya, kung organized na sila, Oo. tama siya doon. Tama, oo. So, hindi siya tatawag ng special session Para mag-organize. para lang mag-organize. Oh. Alam mo, yun ay tungkulin yun ng Senate President. Aha. Nasa rules namin yun, kung di ako nagkakamali, Section 42, Rule 14, na magre-reconvene lang kami para ma-reorganize kami. Hindi yung sakop ng ng Executive Department. Kami din yun. Kaya ito yung nagiging problema. Kaya dinidiscuss natin kanina, Jen. Napaka-importante na talagang may mamamagitan dito. Opo. Mamagitan sana yung isang ahensya ng ating pamahalaan Oho. alang-alang sa ating paggunita sa araw na ito. Sana itong araw na ito may nakikinig sa ating Korte Na Suprema maestrado ng Korte at Suprema. Opo. naantig ang kanilang kalooban. Oho. Oo nga naman, sabi nila. Nagdi-discuss sila araw ng ating kalayaan. Pero sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, yung salitang kalayaan ay gamitin natin. Opo. Hindi lamang sa isang pangyayari lang. Oo. Lalong-lalo na sa isang panahon na talagang kakailanganin mong magdesisyon. Ayun. Kapag hindi natin ginawa yon, kapag hindi natin ikinontribute ang sarili natin Oho. bilang bahagi o bilang bayani sa panahong yon, sayang ang pagkakataon para Sayang yung magpakabayani chance. tayo. Tama kayo. Oho. Sayang yung paggunita ng araw ng ating kasarinlan, Opo. ng ating kalayaan, kasi hinahanap natin yung bayani talaga. Pero ito Sen, hindi po ito pakikialam kundi sila tumitindig lang para mawala itong sigalot na ito Sen. Kasi di ba, three equal branches of government ito Baka sabihin nila, makikialam. Hindi po pakikialam ito Hindi, Sen. ang hinihintay lang nila Opo. kasi sa tatlong bahagi ng ating pamahalaan, Opo. sila yung pinaka-passive. Naghihintay Yun. lang sila. Ang Korte Suprema. Kaya nga binabanggit natin kanina, sana yung petition ng school teacher, ginamit na nila. Si Barry Kaya Tayam, namang gawin yun Sa marami kasing pagdidesisyon ng Korte Suprema, Ayun. marami na akong nakitang ganun. Opo. Bilang isang trial lawyer na nagtagal din naman sa profession na yan, Opo. marami akong nakitang ganun. Opo. Titingnan niya yung pinaka-transcendental issue. Opo. Sila mismo magkukusa na pupunta doon. Kasi alam nila yun ang tungkulin. Aalisin na nila yung technicality. Sasabihin nila, hindi po pwedeng mamayani yung technicality. At ang magsasakripisyo, sabi niya, yung substantive part ng ating pagdidesisyon. Oho. Hindi magiging, hindi magsasakripisyo yung substantive part dahil lamang sa technicality. Oho. So yun, sana nga, Alam nila yun dyan. Alam nila yun kung saan tayo pumupunta at kung paano gusto nating ibahagi sa kanila. Oho. Lalo na po ito, medyo malaki na pinsala sa usaping ito, Yung pagtatalo na yan. O saan tayo magsisimula ngayon, magkakaroon ng impeachment. May nagpalabas na ng pre-trial. Pero ang nagpalabas ng pre-trial, hindi si SP Alan Cayetano. Opo. Kung hindi yung tumatayo na acting. Opo. Yung... Ay baka magkaroon ng problema later on ito. Baka pati yung impeachment proceedings, mabaliwala kung sakaling dumating ang panahon, may lumitaw na tunay na bayani sa Korte Suprema at sasabihin niya, nagsimula kayo sa mali. Paano ngayon yan? Oo nga, Halimbawa, nag-rule na, December. Kasi November ang ang tagal Oho. Ay, pero sana wag Hindi na naman siguro. paabutin. Oo. O kaya nga kailangan nating lumitaw na Opo. yung ating mga inaasahang bayani na hinahanap ng pagkakataon. Ayan. Tumindig na si Andres Bonifacio. Ayan. O kaya naman na isang makabagong... Hindi sa pamamagitan ng tabak, Opo. kundi sa pamamagitan ng pluma, Yun. ng pagsusulat, di ba? Maraming bayani. Lahat ng larangan merong bayani. Pero darating siya sa tamang pagkakataon. Sa pagkakataong kailangan siya. Oho. Sapagkat naharap ang bansa sa pagkakahati. Ayun. At ang konsekwensya ay napakalaki. Oho. Anyway, Sen, yaman din lamang Independence Day ngayon.